Pinagre-resign na po ni Pangulong Bongbong Marcos lahat ng cabinet officials, lahat ng miyembro ng gabinete, ibig sabihin secretary at yung secretary level positions. Mag-resign kayo lahat dyan, courtesy resignation. Napupuno ang presidente, sa totoo lang. Punong-puno na ang presidente. Ito maganda sa presidente eh. Hindi niya pinagtatakpan na may pagkukulang ang gobyerno. Diba? Sino presidente ang kayang umamin na naging mahina kami sa ganitong aspeto? Nagkaroon kami ng pagkukulang sa pagbibigay ng serbisyo. Pero hindi pa huli ang lahat ha. May 3 years pa. Now, reset. I-reset natin. I-check natin yung mga cabinet officials na nagtrabaho ng maayos. Yung mga mabagal magtrabaho dahil may ginagawa din naman kahit papano. Yung iba mabagalan talaga. Yung nagpakasasa sa pwesto. Yung iba may mga aligasyon ng korupsyon. And then, hugutin natin yan. Yung mga palpak. Hugutin natin yung mga hindi nakatutulong. Hugutin natin yung mabagal kumilos. Punong-puno ng presidente. Ayaw na ng presidente ng mabagal. Hindi na kayang gawin yan na mag-isa siya. He can only do so much. Alter ego niya itong mga cabinet secretaries. And damay-damay na yan. Halimbawa, Presidential Communications Office. Secretary, di ba? Secretary J. Ruiz. Napakaraming agencies na under niyan. Nandiyan ang PTV, PIA, PNA. Halo-halo na. So, hindi kaya lahat ng presidente yan na manduhan ng bawat ahensya na attach doon sa posisyon. So, malaking factor dito, yung mga kalihim ng kagawaran. Halimbawa, DENR. Ang daming attached agencies niyan eh. Diba? DILG. Napakalawak niyan. DSWD for instance, napakalawak niyan. Kailangan, ibinigay ka dyan, pinagkatiwalaan ka, magtrabaho ka ng maayos. Hindi kaya ng presidente yan. General direction ang ibibigay ng presidente and definitely, he will not micromanage. Maganda itong ginawa ka, Coffee, ha? Marami nagulantang. Actually, may pahiwatig ang presidente dito sa podcast nila ni Katon Ying eh, no? Tinanong ni Katon Ying, may matatanggal bang cabinet position o cabinet official? Pwede, ayan na. Meron na nga. For sure, of all these cabinet officials, hindi naman lahat mare-reject itong courtesy resignation. Meron at meron dyan ma-accept itong courtesy resignation. Ibig sabihin, may mga mapapalitan. Kasi hindi naman gagawin ng presidente yan eh. Kung walang mga sumasabit, walang pumapalpak. At base sa pag-aaral, itong desisyon na ito ni PBBM, may batayan ito, may pag-aaral ito na ang taong bayan napuno na sa mabagal na serbisyo ng gobyerno. Inaamin na ng presidente yan. Sino-sino itong mga to? Marami na pong nagpasa ng kanilang courtesy resignation. In fairness ha, hindi mga kapit sa posisyon ha, mga nagsipasa na po. Halimbawa si Tourism Secretary Cristina Frasco says she is ready to submit her courtesy resignation, adding, "It's a privilege to serve," and I quote her, "I, myself, am ready to present the courtesy resignation, knowing that the transformation we have given to the tourism industry is one that has employed millions of Filipinos and contributed a lot to our nation," she told One News Morning Matters. In fairness kay Frasco, okay din naman, hindi naman naging tamad si Frasco. No, in fairness, may magandang performance din naman dyan. Marami na rin po nagpasa. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Isa-isay natin ka-coffee kasi nakamonitor tayo itong umaga. No? Ito po yung courtesy resignation ni Lucas Bersamin. Siya po yung Executive Secretary. Little President po ito ha. "I hereby respectfully tender my courtesy resignation as Executive Secretary, Office of the President. Upon your acceptance, the undersigned will immediately begin the process of turning over in an orderly manner all the matters pending in my office. It has been an honor to be a member of your cabinet, Mr. President. I will continue to serve the people alongside you towards the bagong Pilipinas." Ganyan dapat. Kanina may mga nakita din akong post ka-coffee na tawag yan, na magpapasa, nag-show ng intent na magpapasa na sila ng kanilang courtesy resignation this morning. For instance, ang DSWD, si Ralph Recto, nagsabi na rin po siya, magpapasa na siya ng kanyang cabinet secret ng kanyang resignation. Ito, sa balita naman ito ng Inquirer, ito yung datos no? President Marcos has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries to recalibrate his administration following the results of the midterm election. At ang sinasabi ng presidente, this is not business as usual. Yun yung term na yun, no? This is not business as usual. Tapos na sa pagiging complacent. Tama na, di ba? Huwag na tayo maging kampante. Magtrabaho na tayo. Hindi na to business as usual. Hindi mo na pwedeng idahilan na nasa transition phase tayo dahil nakaka 3 years na. In fact, nasa assessment na nga eh. Midterm assessment na nga eh. Hindi na business as usual. Kilos, mabilis. In fairness ha, ako ang pinakapanghihinayangan ko natatanggalin sa pwesto, if ever ha, si Vince Dizon ng DOTR. Kasi nakikita ko siya eh, namomonitor ko siya eh. Masipag yung mama, ang bilis kumilos eh. Sa Department of Transportation, ang isang araw lang, nag-iikot eh.
sa mga busway dahil pinagana na yung mga elevator. At mabilis talaga kumilos sa si DOTR. Kung i-accept yung kanyang resignation, yan siguro ang isa sa pinanghihinayangan ko. Pero I don't think na i-accept ng presidente yan. For sure, mariretain yan si Vince Dizon. The people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them. Nabibisaya naman tayo. We hear them and we will act, sabi po ng presidente sa kanyang podcast. Yan dapat people-centered governance. Nakikinig ang presidente sa hinaing ng taong bayan. Para saan pa ba ang pamumuno na to? Para sa taong bayan. Nakikinig siya dyan. Diba? Hindi nakikinig sa sabi-sabi, hindi nakikinig sa isang survey na manipulated naman. Sa taong bayan. Very good ito, itong sinasabi ni PBBM. Meron ako nabasa kanina, pinost ito, actually, shinare ito rin si Yayam Dizon. Kasama natin dyan sa Salamat PBBM Podcast. Oy, maganda pala yung outcome nun, ha. Salamat PBBM Podcast, kasama si Palerista at si Yayam Dizon every Wednesday, no? 6 p.m. hanggang 7:30 po yan ng gabi. Tuwing Miyerkules po yan, no? Basahin natin ka-coffee, itong shinare ni Sir Yayam Dizon, no? Ang page na ito ay Situation Report. The Situation Report. Sige. The Purge. Diba? Alam niyo yung pelikulang The Purge? Mga pinagtutukhang, pinagtsutugi. Kung sino gusto mong tsugiin, no? The Purge. BBM orders mass resignation of all cabinet members. Ang tanong, sino ang laglag? Ito nga ang malaking tanong ngayon. Ngayong araw, ka-coffee, mainit-init ito ngayong araw na to kasi hihintayin natin kaninong resignation ang tinanggap, kaninong resignation ang hindi. Pero sa tingin ko niyan, ipoproseso pa yan. Hindi yan ngayong araw, malalaman natin ang resulta. Ipoproseso pa po yan kasi ano yan eh, kumbaga a group of people will review itong mga accomplishments nito mga tao na to. Kasi hindi naman basta-basta yan eh. O gusto kitang tanggalin, tatanggalin kita. Hindi naman ganyan ang presidente. Diba? I-check. Ano yung nagawa mo? Ano yung hindi mo nagawa? Ano yung nagawa mo ng mabilis? Ano yung hindi mo nagawa ng mabilis? Diba? And then let's assess. Baka tutulong ka pa ba? Pabigat ka na ba sa gobyerno? Diba? Dapat ka na bang tanggalin? Dapat ka nang palitan dahil mas may magaling sa'yo? I-assess pa yan. Diba? Hindi lang natin alam kung sino yung magsusuri doon sa mga credentials nito mga cabinet officials, no? President Ferdinand Marcos Jr. has asked all cabinet secretaries to submit their courtesy resignations, signaling a sweeping reset of his administration following the outcome of the 2025 midterm elections. Malaking factor ang eleksyon, ka-coffee. Hindi mo pwedeng i-disregard na, ito na naman wala namang kinalaman sa politika ito. Kasi, ang nakarating sa atin, after nitong result ng eleksyon, ang presidente, naggawa ng pag-aaral, assessment yan, bakit ganito yung nangyari? At ito, nagising sila sa katotohanan. Ito yung katotohanan. Yung taong bayan, sinasabi mismo ng presidente sa kanyang podcast, pagod na. Longing for government service. Ibig sabihin, may nagkulang. Hindi naman nagtuturo ang presidente dyan, inamin niya may pagkukulang kami. At hindi lang siyang may pagkukulang dyan. Yung mga cabinet officials na supposedly sila yung nagtatrabaho ng paspas-karipas dyan, may pagkukulang din. Now, the term, ang sinasabi dito sa situation report, reset. Diba? Reset. Restart. So mukhang ganyan ang mangyayari. O meron pang 3 years, hindi pa huli ang lahat, i-restart natin. Mag-reset tayo. Diba? Start over again. Hindi pa huli ang lahat. Yun yung term dito, reset. Dahil ito yung naging resulta ng ating pag-aaral. Ang taong bayan nangangailangan ng mabilis na serbisyo. Now, let us reset. Mag-realign tayo. Ano yung mga programa na hindi nagwo-work? Ano yung mga programa na kinakailangan paspasan ang implementasyon? Why it matters? Sabi dito sa situation report, the bold move described by Marcos as not business as usual is meant to realign government with the people's expectations. Diba? Gandang term yan, no? Realign government with the people's expectation. Ang ine-expect ng taong bayan, murang pagkain. Now, yung mga programa ba, i-address niya ba? Susolusyonan niya ba yung problema natin sa mataas na presyo ng pagkain? Baka hindi. Now, let us realign. In fairness, sa Department of Agriculture, kay Secretary Kiko, mabilis-bilis naman siya dyan. Diba? Mag-realign tayo. In fairness, magandang development, yung 20 pesos per kilo na bigas, good news yan. Kasi maraming expectation ng tao. Sa mga simpleng bagay, marami silang expectation. Pakiramdam ko, base doon sa pag-aaral na ginawa ng tanggapan ng presidente, mukhang hindi namin meet yung expectation ng tao. Hindi naman mataas ang expectation ng tao, simple lang may pagkukulang. And set a more aggressive performance-based tone for the second half of his term. Ito, magandang term din ito performance-based tone. Ibig sabihin, mag-deliver ka. Dapat nagpe-perform ka. Hindi dahil very close ka sa presidente, hindi ka matatanggal sa pwesto. Hindi dahil classmate ka ng presidente, hindi dahil kababata ka ng presidente, hindi ka matatanggal sa pwesto. Ang pagbabatayan ay ang performance mo. Tama na, tapos na. 3 years na yan Now, let's work together. Tingnan natin ang performance ninyo. Kumbaga, ano na ito
sabi pa nga ni 31 million movement on a borrowed time ang ating presidente. Kinakailangan nating kumilos ng mabilis. The people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act, sabi po ni Marcos. Nothing personal. Sinasabi din dito, nothing personal. Walang personalan dito, ka-coffee ha, trabaho lang. Definitely may masasaktan. Ang masaklap kasi sa kultura ng Pilipino, halimbawa natanggal ka sa pwesto, ang gagawin mo, ibabash mo yung tumanggal sa'yo. Kahit may pinagsamahan kayo. Exhibit A, Trixie Angeles. Exhibit B, Vic Rodriguez. Sino pa yan? Mga nabigyan ng posisyon. Nung natanggal na, binash ng binash ang gobyerno. Kultura ng mga Pilipino yan. Hindi lang naman sila yan. Maraming Pilipino ganyan ang style. Malamang sa malamang mangyayari yan. Itong mga cabinet officials na natatanggalin ng presidente, lilihis ng landas yan. And alam ng presidente yan. At expected na natin yan. Lilihis yan. Maninira ng maninira yan. Kung ano-ano ang sasabihin niya sa gobyerno, kung ano-ano ang sasabihin niya kay PBBM. Pero sabi ng presidente dito, at sabi ng mga analysis, nothing personal. You have to understand that. Nothing personal. Ito ay usapan ng kapakanan ng bansa, ang magiging future ng Pilipinas. Tama na. Nothing personal. Marcos stressed that the purge is not personal, but performance-driven. Kung nagtrabaho ka ng maayos, bakit ka tatanggalin? Di ba? Those who have delivered and continue to deliver will be recognized, but we cannot afford to be complacent. Huwag na tayo maging kampante. Hindi na dapat tayo nagiging kampante. That's the exact term. Ganitong presidente dito, pakiramdam ko, hindi mangyayari, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon kung hindi napuno ang presidente. Punong-puno na ang presidente dyan. Mabait kasi ang presidente sa totoo lang. To the point na nami-misinterpret ang ibang cabinet officials na, sige, chillax-chillax lang tayo kasi ang presidente mabait naman Inaabuso nyo State of play. All secretaries were asked to tender resignations to allow the president to re-evaluate their performance. Government services will remain uninterrupted during the transition. Marcos emphasized meritocracy, urgency, and realignment as the administration shifts to a results-first mindset. Tama rin naman. Don't worry, hindi ibig sabihin na hihinto ang gobyerno dahil nagsipag-resign po itong mga cabinet officials. Ito po ay courtesy resignation. Nasa presidente po yan kung i-accept niya ito or i-reject niya. Once it was accepted, definitely mag-change yan. Magkakaroon po ng transition phase. Ililipat po yan sa papalit sa kanya or sa officer in charge na sasalupan samantala ng kanyang function pending the appointment of his replacement or her replacement. So hindi po mai-interrupt naman ang gobyerno dyan. Between the lines, sources say the shake-up follows internal dissatisfaction over sluggish program execution and lingering factionalism among top officials. So, in fairness dito sa The Situation Report, yung Facebook page na to, correct. Ang pinupunto niya dyan, from within, internally ka-coffee, among the cabinet members, meron din pong faction. Ibig sabihin, may mga hindi rin po nagkakasundo-sundo. Diba? May kanya-kanyang, kasi ganyan talaga ka-coffee sa gobyerno May mga kapangyarihan dyan Pag ang tao, nabigyan ng kapangyarihan gusto mo, kanya lahat Diba? Kanya-kanyang sip-sip yan, kanyang-kanyang dikit yan sa presidente, kanya-kanyang dikit sa first lady. Ganyan naman sa politics. Tingnan mo, from within, may factionalism bukod doon sa mabagal o palpak na implementasyon ng mga programa. Analysts believe this is also Marcos's way of consolidating control post-election. Correct. Sino ba ang top? Presidente pa rin. Diba? Siya pa rin ang may say dyan. No one else. What to watch out for? Who gets reappointed and who gets axed? Sino yung matatanggap ang resignation? Sino ang marireject ang resignation? Ang bottom line, Marcos's purge marks a clear shift to legacy setting. Marcos wants a cabinet that delivers, not delays. As the president puts it, the time for comfort zone is over. Tama na. Tapos na. Magtrabaho na kayo or else, tsugiin ko kayo dyan. Tanggalin ko kayo sa pwesto. Wala tayong magagawa Kapakanan ng gobyerno, kapakanan ng Pilipinas ang pinag-uusapan natin dito. Again, nothing personal. Ang taong bayan nagdi-demand, ito kailangan nyo gawin. Ito ang kailangan namin, pero hindi nyo nagawa. Matapang ang gobyerno, matapang ang administrasyon, humble enough si PBBM para akuin yan. May pagkukulang kami, pero gagawin namin ang nararapat para muling mapaganda ang Pilipinas. Di ba? Sinong presidente kayang gumawa niyan? Yung iba dyan, itatago lang nila yan. Di ba? Para hindi mabulgar, itatago nila yan. Pero si presidente, naglakas ang loob siya dyan. Lumabas siya at sinabi niya, ito yung pagkukulang namin. Ito yung problema.